Na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika na bulabog ang buong kamera matapos ang umano'y matinding restback ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga nakasaksi, nagkaroon ng tensyon at sigawan sa loob ng Kongreso matapos maglabas ng matitinding pahayag ang pangalawang Pangulo laban sa ilang mambabatas. Ang insidente nagdulot ng takot at pagkagulat sa mga nasa plenaryo. Sa ulat ng mga insider, dumalo si VP Sara sa isang budget hearing kung saan umano niya kinwestiyon ang ilang hakbang ng kamera laban sa mga proyekto ng kanyang tanggapan. Hindi raw nito napigilan ng emosyon at diretsahang sinabihan ng ilang kongresista na itigil ang politikal na panggigipit. Sa gitna ng talakayan, umabot sa mainit na pagtatalo at sigawan ng sitwasyon. Ayon sa mga ulat, ilang miyembro ng Kamara ay nagulat sa matapang na pahayag ng Vice Presidente na umano'y nagbitiw pa ng mga salitang nagpa-freeze sa kanilang mga kongresista. May ilan din kinwestiyon kung labis na ba ang naging reaksyon ni Duterte, habang iba naman ay nagpapayag ng suporta. Sinabing may karapatan siyang ipagtanggol ang kanyang tanggapan laban sa mga nagsusulong ng pagbabawas ng pondo. Sa ngayon, tahimik pa rin ang Malacanang at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag hinggil sa controversial na insidente. Samantala, naghihintay naman ang publiko kung maglalabas ng official statement si Vice President Sara Duterte upang linawin ang tunay na nangyari sa loob ng Kamara. Isa lang ang malinaw, lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng executive at legislative branch ng pamahalaan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ganun pa lang siya. Panoorin nun natin ha. Baka akala ninyo, niloloko ko kayo. Ito. Ito, pasok. Going to the next from the minority leader, Congresswoman Reneco. Please go ahead. Good morning to the Vice President. Good morning to my colleagues. I'd like to take off po sa questioning na ni Representative Tino. Meron po kasing minention na list of destinations na tinake ni Vice President this year under Travel Authority. But we like to take note na in a press conference of the Office of the Vice President, Sabi nila matalino ito. Itong nagtatanong nila, sabi nila, ano daw ito mga cum laude, mga laude, ganun. Bakit ang tagal? Tagal mo magsalita. Sabihin mo na kung anong gusto mo itanong. meron pong security and staff na kasama si Vice President. So can we ask po, paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Yan na. Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? That's the best. Look. That's the best question ever. Alam mo, Zaldico, yung pangalan mo, kawawa na, ha? Mantakin mo. Hindi, let's realize and analyze, kung ano yung tanong na ito. Isipin natin na mabuti. Why is this funny? Why is this quote-unquote banat? Anong meron sa tanong na, relatives ba kayo ni Zaldico? Just for you to understand. Halimbawa lang. May suot kang patik o kaya Rolex. Tapos kumakagasta ka tila parang wala kang katapusan. Ika nga, ibig sabihin parang walang bukas. Parang gano'n, di ba? Tapos bigla ka sinabihan na, kamag-anak po ba si Zaldico? Ng kaibigan mo. Ano ibig sabihin nun? Para sa kaalaman natin, nilagay nyo dyan. Kasi dito, maintindihan mo na hitting two birds in one stone. One,
bumabanat siya doon sa babae na nagtatanong sa kanya. 2, binabanatan niya si Zaldico. Para bagang sinasabi ni VP Sara Duterte dito, ganun ka ba? Kasi nga, ang dating, ganito lang hindi ako nagsasabi niyan yung taong bayan na nagsasabi. Ngayon, galit na galit kay Zaldico kasi nakita naman natin na, ulitin ko, papaalala ko lang hindi po ako nagsabi. Si Ma'am VP Sara Duterte, siya nagsabi. Sabi niya, itong may hawak ng budget natin, si Romualdez, si Zaldico. Pangalawa, si Tiangco. Yung mga insertion daw na ipinasok, si Tiangco nagsabi niyan. Si DA Secretary, sinabi rin niya, nakikiusap si Zaldico. Si Magalong, pinangalanan niya, isa sa mga mastermind si Zaldico. So, ladies and gentlemen, yung pangalan ni Zaldico talagang wak na. Pag sinabihan ka ng Zaldico, ito'y insulto. Para bagang ikaw ay nakikinabang, ikaw ay may pera ng hindi mo pinagpaguran. Parang ganun. Wala naman sila sinasabing magnanakaw, wala naman sila sinasabing korap, pero hindi maganda ang pinanggalingan ng kung ano mang meron ka. Yeah? Alam mo, meron ako nga nakausap isang araw, ba? Nakalimutan ko na, sabi ko. Tinatanong niya kasi, Banat Bay, kamusta na yung kaso mo kay Zaldico? Sabi ko, meron nga kaming i-announce ko nga dito Anong i-announce mo? Kasi may hearing kami. Totoo, may hearing kami ni Zaldico at nung unang hearing, pumunta siya. May nagkwento kasi sa akin, di ako sure kung totoo Pag ito daw si Zaldico kumakaso, hindi daw nagpupunta. Sabi nila, hindi ko alam kung totoo yan kasi wala naman akong impormasyon dyan. Kinuwento lang sa akin ng isang abogado. Sabi, hindi pupunta yan. Kaso lang yan ang kaso, sabi ng gano'n. Hindi ko alam kung totoo. So sabi ko nga, ganun ba? Siguro hindi pupunta yan dun sa pagkaso niya sa akin. Ladies and gentlemen, first hearing, pumunta siya. Grabe Bakit bu? Hindi, ibig sabihin, that's how serious the person is. Talagang para lang ako ay, I don't know, whatever he wants, kung ano man ang gusto niya sa akin. Di ba? I mean, ganun siya ka-serious. Pumunta siya. First hearing. Ang second hearing ko, October 16. Ilagay nyo yan, italaga nyo October 16, may hearing. So, ladies and gentlemen, dapat nandun siya. Kasi yung nag-aakusa, dapat na andoon sa hearing. Yan po ay, at batas po yan sa Pilipinas. Kung sino man yung nag-aakusa, dapat nandun siya sa hearing para sasabihin niya yung kanyang akusasyon, sasabihin niya yung kanyang reklamo, at pwede siya i-cross-examine ng abogado ng defense. So, parte yan ng system, hindi lang yan kay Zaldico, sa lahat po ng court, kailangan ganun. Diba? Pag nag-akusa ka, kailangan nandun ka, sabihin mo kung ano akusasyon mo dun sa tao, yung krimen na ginawa sa'yo, o whatsoever, para pwede kang i-cross-examine. So, importante yun for the accuser to be there. October 16, ladies and gentlemen, meron kaming hearing. Ang tanong, pupunta ba siya? Ako sabi ko, hindi, kasi may kausap ako, remember? So sabi ko, pupunta yan. Posible kasi, nung una, pumunta yan. Hanggang sa nangyari na nga ito, lahat na to, tapos sabi sa akin, sabi nung kausap ko, hindi na pupunta yan. Pupunta yan, galit na galit sa akin yan Pupunta yan. Sabi niya, hindi na pupunta yan. Bakit naman? Baka pagtugtong pa lang ng airport batoy na ng kamatis yan. Baka biglang tanggalin yung hagdan. Sabi lang sa akin. Sabi ko, wag naman ganun. Kayo naman. Dapat nga sabi, di ba, let's pray for our enemies. Di ba? Dapat ganun. Wag naman natin batoy ng kamatis. Malambot yung kamatis. Dapat sibuyas. Biro lang. Hindi kasi, alam mo kung ba't niya nasabi? Sabi ko, ba't mo naman nasabi yan? Kita mo nga ngayon, mga tao pumupunta sa kamera, binabato ng kamatis. Talaga? Oo, sabi niya, mga tao ngayon nagpupunta sa kamera, binabato ng kamatis. Yan pa kaya, kita mo naman yung pangalan niyan, binanggit na ng ilang mga opisyal ng gobyerno na talagang may ginagawang hindi maganda. Sabi ko, ganun, gayon ba talaga yon? Grabe naman. And alam mo, ladies and gentlemen, kaya itong sabi ni VP Sara Duterte na, are you relative of Zaldico?
This is an insult. Ha? Pag sinabihan ka ng ganyan, because nakakita si VP Sara Duterte sa'yo ng hindi maganda. Aside from sa hindi maganda yung mukha mo, hindi, wala namang problema doon, banat ba? Ikaw? Hindi, wala namang sinasabi. Aside from hindi maganda physically, alam mo yun, pagka sinabihan ka ng, are you a relative of Zaldico? Medyo insulto sa'yo yun. Insulto na sa'yo yun, insulto ba doon sa ginamit ng pangalan? Diba? Halimbawa. Bigyan ko pa isang halimbawa. Pagka sinabing, di ba nagagalit yung mga LGBTQ dito pag sinabing, harapin mo yung problema. Kinausap ka ng kaibigan mo, harapin mo yung problema. Bakla ka ba? Di ba parang mong pag sinabi mo sa lalaki, may insulto yung lalaki, sasabi, hindi ako bakla, matapang akong tao, ganun. Ibig sabihin, dinimin yung pangalan na bakla. Di ba? Parang sinabi na ang bakla ay duwag. Parang ganon. Kaya nga nagagalit yung LGBTQ pag ginagamit na pang-insulto yung salitang bakla. Tama nga naman yun. Mali nga naman yun. I agree. Mali yun. Kasi meron naman din talagang guding. Alam niyo yung guding? Oo. Di ba? Good na bading. Di ba? Pag bad ding, courtesy of Sir Jack yan. Kilala nyo si Sir Jack? O, kung gusto nyo maging banatero si Sir Jack, ilagay nyo nga dyan. Isali nyo na si Sir Jack sa banateros. Komento rin kayo sa page niya, ha? O, kasi pag bad ding, bad yun. Pag good ding, good yun. Di ba? O, tuloy tayo dito sa sinabi ni VP Sara Duterte. Kaya nga, ladies and gentlemen, yung sinabi ni VP Sara Duterte, kapag anak ka ba ni Zaldico, parang sinasabi niya na masama yung pangalan na Zaldico at yung ugali mo, ugaling masama. Tama, mali. Parang ganun. Ano po yun? Gusto ko Mr. lang Chair, I malaman. can answer. Are they relatives, sir? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of Alam mo ang their... pinakamatindi dyan, hindi siya ngumingiti, si VP Sara. Kasi yung mga tao tumawa na eh. Siya, are you relative of Zaldico? Patay, di ba? Yan yung talagang boom kunana. relatives po. Thank you, Madam Chair. So, Madam Vice Chair. President, please go ahead. Yes. So, we are talking about international travels, no, as of July 31. So, for two travels in Southeast Asia, for the security, it's 474,646.93 pesos. And for the OVP personnel, these are for two trips, 463,733.6 for a total of 938,379.99. For one trip to Australia, for the security, it's 438,383.26. And for the OVP personnel, it's 206,988 for a total of 645,371. For the Middle East and Europe, 3 trips. The total is for the security is 2,922,869.98, and then for the OVP personnel, that's 1,825,329.47 for a total of 4,748,199.45. For 3 trips in East Asia, the security budget was 1,141,937, and for the OVP personnel, 0, because they did not join these trips. And the total is 1,141,937. The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70.
Thank you, Madam Vice President. Congresswoman Ko. Mr. Chair, may we request a detailed copy of the report that the Vice President gave in relation po sa spending po ng security and staff for foreign trips abroad. We will request the Office of the Vice President to supply the committee with such record. Thank you, Madam. Yes, sir. Mr. Chair, I'd like to ask another follow-up question. Ilan po yung staff and security na dala po ng Office of the Vice President in these trips na funded po, na of this breakdown ng fund na binigay? Luoy na kayo mong naong, sir ba? Ano yun? Hindi ko maintindihan. Bibisara. Meron ba ditong Bisaya na pwede tutor sa akin? Private tutor? Kasi lagi na lang ako hindi makaintindi ng Bisaya. Hindi po kasi ako Bisaya, mga kaibigan. No, baka merong private tutor dyan. Ano requirement, Banat Bay? 16 to 21. Ay, bata naman nun, 16. 7. 18 to 21 years old. Islenda. At mestiza, biro lang ah. Madam Chair, for the security, I understand they recommend, the Armed Forces of the Philippines recommend 3 to 4 security personnel, but the Office of the Vice President only approves 2 security personnel. And for the Office of the Vice President personnel, that's 1 ceremonial and diplomatic affairs employee, 1 for MPRD. Ito, take note, ladies and gentlemen, ha. Yung security, sabi nga hindi yan even if gusto ni VP Sara Duterte na maglakad ng walang security, hindi yan part yan ng kanyang bilang Vice President. Talagang kailangan, sabi nga niya, 4 nga yung sinasabi ng AFP, pero ang dinala lang niya 2. Dahil nagtitipid. Tama, mali. Which is, talagang ganun, wala tayong magagawa. Sa loob-loob ko nga. Ba't di nyo tanungin ang Office of the President? Pag bumiyahe sa ibang bansa, I mean, ilan na security? Ginagastusan ng taong bayan yun, ladies and gentlemen. Bakit wala nagtatanong? Ako, agree ako na dapat talagang merong security ang presidente. Part yan Kaya nga ito, ladies and gentlemen, hindi naman po ito Senate President o yung mga Senate President nga, yung Chief Justice, meron sila talagang allotted security na nakalagay dyan. Ang Vice President pa kaya? Nakalimutan nyo ba yan ang papalit pag nawala ang presidente? Ibig sabihin, you have to secure that. Not just political baka isipin niyo dahil sa political lang kaya kailangan hindi. Dahil yan po ang mandato ng konstitusyon. Yan po ang sinasabi ng konstitusyon. So kailangan protected dyan. Ewan ko nga dito sa mga hindi ko alam sa mga nagtatanong na ito Bakit parang ayaw nyo nang may pumoprotekta kay VP Sara Duterte? Meron ba nagbabalak? Meron? Baka naman meron nagbabalak. Di nyo lang sinasabi Hindi, I mean, baka may alam kayo. Wala naman ako sinasabi sila yung nagbabalak. Hindi, baka may nagbabalak. Baka lang meron kayong info, mga intel. Kasi parang kini-question yung security niya the Media Relations and Public Affairs Division. And then 1 for as assistant to the Vice President. So those are the approved personnel who joins the Vice President in her trips. So, to clarify, Mr. Chair, these personnel in total ay sinagot ng OVP fund of totaling 7.4 million pesos sa ating mga foreign trips. Madam Chair, not all foreign trips, as I mentioned. Security is always recommended by the Armed Forces of the Philippines, but some trips
do not have OVP personnel because there are only 3 trusted OVP personnel who can do the work that I demand from them, and sometimes they are not available. Okay. Congresswoman Go. Okay, thank you, Madam Chair. So to confirm, ito pong mga trips na to that was mentioned, are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel and staff? Mr. Chair, I believe, with all due respect with my colleague in the minority, I believe the question is irrelevant. Because even if the Vice President travels on her personal capacity, we cannot disassociate herself from the office of the Vice President. Tanga kasi yung nagtatanong eh. Hindi, sorry ah. That's the truth. Personal o hindi personal yan, kailangan may bantay. O sige nga, yung presidente nga. Hindi, kasi tanga-tanga eh. Yung presidente nga, ito, tanongin ko kayo. Yung presidente, kunwari tapos na siya sa Malacanang, uwi na siya sa bahay, matutulog na. Babantayan o hindi? Oh, ano na yan ha? Beyond the office hours na yan ha? Gago, hindi security guard yung mga yan. Hindi kasi makakala niya security guard yung mga yan na may oras. Hindi, halimbawa, di ba, may security guard na mayroon duty lang, 8 hours. O hindi pala, 12 hours, kawawa naman ng mga SG natin. 12 hours, di ba? Titigil na yan, di na kasi, yun lang ang usapan. Kunwari, isang pabrika, o kaya, wag naman pabrika. Kunwari, ano lang, ito lang, babantayan mo lang siya sa gabi pag wala yung mga taong nasa, yung opisina na yung maliit na kapihan. Sa gabi ka lang, kasi, delikado sa gabi, maraming dyan, pero pag sa umaga, nandito na yung mga manager, wala, okay na. Hindi ganun yun. Ang Vice President pa rin yan kahit matulog yan. Kahit yan pumunta ko saan-saan, Vice President pa rin yan. Tatangat, ewan ko ba dito sa nagtatanong eh. Kaya buti na lang, binara nyo itong Mapapamura ka talaga eh. Alam mo talaga ako, mainit ang ulo ko sa mga tanga. Hindi, totoo talaga. Sorry pero ako talaga ayoko ng tanga eh. Kaya nga minsan, grumpy old man ang tawag sa akin eh. Hindi, grumpy cute old man. Kasi iba naman, kahapon nagpunta ako sa restaurant. Nagbibisik. Manay kwento mong animal ka. Bakit ba gusto ko magkwento? Nagbibisikleta ako, di ba? Bisikleta lang. Ganyan ako, bisikleta. Parang Amsterdam ang dating, di ba? So, tumigil ako doon sa harap ng restaurant. Sabi ko, te, may table pa. Kasi nakita ko daming tao. Di ba? Daming tao. Sabi ko, te, meron pa ba table for one? Sabi ko. Meron pa ba? Alam mo sagot sa akin? Sir, saan nyo paparada yung bisikleta nyo? Putang ina niya, sabi ko. Te, anong pakialam sa bisikleta ko? Kahit sa ko iparada yan, wala ka nang pakialam dito sa bisikleta ko. Gusto ko ipanakaw to, buhatin ng ibang tao, wala ka nang pakialam doon. Ang tinatanong ko, kung meron bang table para sa akin? Talagang gumanon yung ko. Sabi ko, anak ng wewe to Te, wag mong tanungin yung bisikleta ko. Dito to, bidara ko Sabi ko, wala kang pakialam sa bisikleta ko, te. Kung gusto kong panakaw yan, papanakaw ko yan. Si Banat Boy, concern lang yung tao eh. Sabi ko, asikasuhin mo kung meron akong pwede ba pang isang tao dyan. Alam mo not once but twice. So, nandun ako, nag-aantay ako sa labas. So, bumaba ako ng bisikleta. Sabi, alam mo ginawa? Nagtawag pa ng isang waiter, sabi. Yung bisikleta niya. Te, ano ba pakialam mo sa bisikleta ko? Hindi, ito, seryosong kwento ito Seryosong kwento ito. Sabi niya yung bisikleta niya. Te, ang hinatanong ko kung meron pa bang available na space para sa akin kasi kakain ako. Kasi kung wala na, aalis na lang ako. Bago ko iparada yung bisikleta ko sa tamang paradahan. Nagigits mo, te? Ano to? Kaka-high blood? Tuloy, parang ganito yung nagtatanong eh. Ano sabi niya? Pagka-personal ba, kailangan kasama ang security mo? Di ba? Hindi. Ako nagtatanong lang sa inyo Ako nagtatanong lang. Anong klase katangahan yan?
Vice President yan. Ano, kailangan, hindi, tapos na ho ang trabaho namin kasi matutulog na ho kayo. O tapos na ang trabaho namin kasi mamamasyal na kayo. Uwi na kami. Ganon? Ba't ba gusto nyo mag-solo si VP Sara Duterte? Ako tuloy nagdududa na. Hindi, ako tuloy nagdududa na. Tila gusto ninyo mag-isa si VP Sara Duterte parang wala nagbabantay. May kaibigan ba kay NPA? Hindi, ako nagtatanong kasi ang galit na galit kay VP Sara Duterte, mga NPA. May kaibigan ba kay NPA? Na nagbigay ng info sa inyo. Nagtatanong lang. And staff? Mr. Chair, I believe, with all due respect with my colleague in the minority,